na ng balitaan kasama si Mike Enriquez sa Double B sa News TV. Good morning! Ito ang saksi sa Double B! Magandang Miyerkules sa umaga mga kapuso. Huling Miyerkules po kayo ng Abril. Ngayon pong ika-20, ano ba yun? Ika-20 petsa. Oy, naloko na. Oo, wala na yung kalendaryo dito ha? Oo, yung kalendaryo ng hardware. Abril na 26 po ngayon mga kapuso. Asia na po. Si Mike Enriquez po ito. Saksi sa Double B. Pagkatapos po ng serbisyong tutorial Melo del Prado. Live na live sa News TV rin. Ngayong umaga mga kapuso. Double B sa News TV. Radyo na, TV pa mga kapuso. Good morning! Good morning! Ito ang saksi sa Double B! Sandali lang po. May bagyo tayong binabantayan pero nasa labas pa po ng teritoryo ng Pilipinas. Bantay Panahon! Ang oras po natin ay 7:00 minuto makalipas sa 6 ng umaga. Nasa labas pa rin ng teritoryo ng Pilipinas ang bagyo na namata na may layong 1,275 kilometro sa silangang bahagi ng Katimugan, Luzon. Wala pa akong pangalan nito dahil nasa labas pa po mga kapuso. Ang magiging pangalan nito ay mamaya na. Taglay ng bagyo na yan ang pinakamalakas na hangin na 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna. At may pagbugso ng hangin na 65 kilometro bawat oras. Sakaling pumasok yan sa Philippine Area of Responsibility, ang magiging pangalan po ng bagyo na yan ay Bagyong Dante. Bagyong Dante, mga kapuso. Dante. Yan o. Samantala, ang buong Pilipinas kasama ng Kalakhang, Maynila ay makakaranas ng bahagi hanggang sa maulap ng kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagulog, pakidlat. At asahan ng maalinsangan na panahon ngayong araw na ito, Miyerkules, mga kapuso. O simba sa baklaran ng mga deboto, ng mga mananampalataya sa lungsod ng Cabanatuan at Tugigaraw, dyan sa norte. Asahan na ang 43 antas ng sentigrado na tinatawag na init factor, mga kapuso, Sus Mariosep. Sa Tacloban, Mala-Impyerno ang magiging init factor dyan, aabot ng 45 antas ng sentigrado. Sa lungsod ng Zamboanga, Buenos Dias, sa mga lungsod ng Cotabato, Davao, 44 na antas ng sentigrado ang magiging init factor dyan sa inyo. Habang dito sa Kalakhang, Maynila, asahan ng 43 antas ng sentigrado na tinatawag na init factor, mga kapuso. Bantay Panahon! Good morning! Ito ang saksi sa Double B! ASEAN na po mga kapuso, summit ng ASEAN. Ito na po, umpisa na po. Pakinggan nyo mabuti mga balita namin dito sa Super Radio DCWB mga kapuso tungkol sa traffic. Lalong-lalo na sa mga sumusunod na mga lungsod. Lungsod ng Maynila, lungsod po ng Pasay at lungsod na Makati. Yan po ang pinaka-maapektuhan po nitong ASEAN Summit ito mga kapuso eh. Si Carlo Mateo, Rojas Boulevard, mga trailer truck. Carlo, pasok! Hindi mababala mga biyahe ng mga trailer truck na magmumula at patungo sa Port of Manila sa kabila ng pagsisimula ng ASEAN Summit. Hindi tulad ng mga nakalipas na mga panahon na kapag may mga malaking pagtitipon, halimbawa na dyan sa PICC CCP Complex, ay inaalis muna at hindi pinararaan ang mga trailer truck. Ipinaliwanag ni Director Dennis Alcoreza, pinuno ng Manila Traffic and Parking Bureau, papayagan pa rin ang mga traffic enforcers na makadaan sa kapahan itong Rojas Boulevard ng mga trailer truck na nagdadala ng mga kargamento mula sa aduana at mga magbabalik na mga basyo o yung mga walang lamang mga container. Subalit para lamang ito sa mga trailer truck na nagtataglay ng TABS o itong Terminal Appointment Booking System. Makatutulong din ani Alcoreza na hindi maapektuhan ng ASEAN Summit ang daloy ng mga kargamento mula aduana at patungo sa iba't ibang industriya. Nilinaw ng opisyal na magpapatupad sila ng tinatawag na stop and go sa area ng Ross Boulevard sa tuwing may dadaan na convoy ng mga delegado at head of state para sa ASEAN Summit sa mga intersection na sakop ng Maynila, habang mayroon din express o VIP lane sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ang service road mula sa Vito Cruz hanggang DM Calao simula ang 28 ng Abril hanggang 30 ani Alcoreza ay isasara sa tari ng trapiko para magamit ng mga convoy ng mga sakyan para sa mga delegado at opisyal ng ASEAN Summit. Sa lilinawin lang natin, Carlo Mateo. Yes, Mike. Yan ang magiging sistema dyan sa Rojas Boulevard.
stop and go lang. Hindi isasara katulad ng mga nakaraan ng mga na may APEC, nung pagdating ng Papa, talagang sarado eh. Yung Burgos, Boulevard, isasara lang yung ilang mga lane pag may dadaan na head of state o pinuno ng member na bansa ng ASEAN. Tama ba yun? Talo? Tama ka dyan, Mike. Ganun na magiging sistema. At sa katunayan, ako'y nakatayo dito ngayon sa Kapadang Rojas Boulevard. Kamusta dyan? At nakikita ko pa ito, naglalakihan, mga tambuhalang truck ang pinatataan dito. Ang magkabilang panig, ang southbound lane, ang northbound lane ay maluwag na nagagamit ngayon ng mga motorista. Yan o! Ang inyong kapuso, kalamatin ng GMA Supradio DCWB. Walang kinikilingan, walang tropatisahan. Saksi sa Double B! Ito pong napapangyanin ng mga kapuso yung opisyal na awitin ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. Salamat Datang. Nasa po yun. Salita po yun ng mga Indonesian tsaka ng mga Malaysian. Welcome, welcome. Mabuhay sa mga panin ng Philippines, ASEAN. Ang sama-sama nating pagiging ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double Ang B. oras po natin ay 7 minuto na po makalipas sa kalim ng umaga. Hindi ba si James Agustinio man na sino ba? Si Ramir. Ramel, ilagay natin doon sa News TV ngayon dahil ang Super Radio DCWB, radyo na TV pa. O mga kapuso, yung kung kailan walang number coding, walang number coding sa Metro Manila sa Biyernes, no? Buong Metro Manila, pati po mga Republika ng Makati at Las Piñas, walang number coding, ano? Sa Biyernes, dahil sa ASEAN Summit, mga kapuso. Wala rin pasok sa lahat ng tanggapan sa Biyernes, sa National Capital Region. Lahat ng tanggapan, lahat ng eskwelahan, walang pasok po, mga kapuso. Si James Agustin din yung nag-cover kanina sa Sampaloc. Yung mga may wanted doon ng iinuman, nasita ng pulis yung pala mga wanted. Ngayon naman sa Menunsyo ng Pasay, one time, big time mga operasyon. Sa ASEAN eh. Lilinis sa mga pulis, yung mga kung sino-sino dyan, mga patambay-tambay sa mga bangketa, kung sino-sino. James Agustin, pasok! Mike, may ginasang one-time, big-time operation ng Pasay Police at Barangay Force Multiplier. Naaresto ang Saan yan? suspect. Saan yan? Mike, eto sa Pasay. Sinuyod yung bukod pa yan, barangay. bukod pa yan yung binalita mo kanina kay Meron del Prado, yung sa Sampaloc. Oo, iba pa. Alam mo, napakadaming operasyon ngayon ng mga pulis. Lahat Marami. ang tawag nila, one-time, big-time operation. Dahil yan sa Kapag- ASEAN ba, James? Ang sinasabi nila, ito yung normal lamang nilang ginagawa. Pero ang napansin natin kasi, ito yung bilang paghahanda rin sa pagsisimula ng ASEAN ngayong araw, no? At sinuyod yung 10 barangay at inikot ang NAIA Road, Electrical Road, MIA Road at Domestic Road. 5 lalaki yung dinampot dahil walang suot damit pang itaas, isang naakto ang umiihi sa kalsada. Habang Sa may apat na area iba yan pa. sa may area yan ng airport. Oo, tama, Mike. Oo. Ito- Talagang ginagawa nila yan, ha? Hindi yan dahil sa ASEAN, ha? Yun ang sinasabi, Mike. no? James, ha? O, sige. Yun ang sinasabi sa atin. Habang apat na iba pa, Oo. yung natutulog sa kalsada. Sabi ng mga pulis, 3 naman sa 7 drug suspect ang naaktong gumagamit ng illegal na droga. Kung makikita mo, Mike, sa kabuuan, nakakuha yung 7 ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia tulad ng aluminum foil, lighter at improvised shooter. Dinala sa Pasay City Police Station ang 17 suspect at inihahanda na ang mga kaukulang kaso laban sa kanila. At sabi din ng Pasay Police, hindi lamang nila ito ginagawa dahil sa ASEAN Summit kung hindi ito tuloy-tuloy na operasyon nila kontra illegal na droga at para na rin doon sa iba't ibang krimen. Ang inyong Naks! Tuloy-tuloy, ha? Hindi dahil may ASEAN, ha? James Agustin, ha? Naks! Nako, sana Mike. Ganun Sana din nga, yung sinasabi ng ibang mga pulis dito sa lungsod ng Maynila. Ang inyong Nung isang linggo pa, lilinis na yung baklaran, eh. Magkakasubukan tayo. Pagkatapos ng ASEAN, James Agustin, balikan mo yung mga lugar na yan, ha? Balita mo rito sa Super Radio DCW, sa Saksi, sa Double B, Double B sa News TV. Radyo na, TV pa. Sige, James. Okay, tingnan natin, Mike, yan, lalo na yung mga natutulog sa kalsada dito sa lungsod ng Maynila. Ang inyong kapuso, James Agustino, Jimmy Superadio, DCWB, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Good morning! Ito ang saksi sa Double B! Saksi sa Double B!
soar above ASEAN Spirit. boundaries. ASEAN Spirit roll. Kayong mga dyan sa Pasay, sa Maynila, kayong mga taga Makati, makaisunod na kayo. Hoy! ASEAN Ah! Spirit roll against what's past. Abay, tigil nyo na muna yung estilo nyo. Nagiinuman kayo dyan sa bangketa at nakahubad kayo. Itirahin kayo ng mga pulis dahil summit na ng ASEAN. Baka hindi nyo pa alam. Hoy! Free us. Pagkatapos ng ASEAN, hindi natin alam mga kapuso. Hindi natin alam. Release us from the shadows. Ito na po yung balita mga kapuso. Suspendido po ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagpapatupad ng number coding sa buong Kalakang, Maynila sa darating na Biyernes, ika-28 ng Abril. Awitin ito ng ASEAN. ASEAN Spirit. Kaugnay yan ang idaraos na ika-30 na ASEAN Summit. Ang nakatoka kasi dyan, umiikot yan sa lahat ng mga bansang miyembro ng ASEAN, mga kapuso, yung pagiging host ng summit. Natoka, tama-tama, yung ika-30 na summit ng ASEAN dito sa Pilipinas, mga kapuso. Ganun ba? Oo, mali ako kanina. Pasensya na po mga kapuso, tao lang. Hindi po kasama sa pagsusundin ng number coding, yung suspension ng number coding mga kapuso sa Biyernes, hindi kasama sa makatuwid. May number coding pa rin sa mga Republika ng Makati at Republika ng Las Piñas. Hindi po sila kasapi ng ASEAN mga kapuso. Ang kasapi sa ASEAN, Republika ng Pilipinas. Pero Republika ng Makati at Republika ng Las Piñas hindi kasali sa ASEAN. Kaya may number coding po doon sa Biyernes. Pero yung ibang mga lungsod sa Metro Manila, walang number coding sa Biyernes. Klaro! Salamat po! And we roll most precious Easy Double B. for the world. Transform us into grace. Good morning! Good morning! Good morning! Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Easy Double B. Oras, 13 minuto, sakto! Makalipas sa ika-6 na umaga, alas 6:13. Ngayong mainit ang panahon, masarap magbabad sa dagat o swimming pool. Pero bago lumusong sa tubig, may ilang paalala para sa safe na pag-swimming. Iwasang lumangoy ng mag-isa. Siguraduhin may laging nakabantay sa mga bata. Huwag basta-bastang lulusong, lalo na kung walang nakaalam sa lalim ng tubig. Huwag ring lumangoy sa rumaragasang tubig at matataas na alon. Lumangoy lamang sa dagat kapag may lifeguard. Alamin kung may banta ng rip current o undertow sa lugar at kung ano ang dapat gawin kung sakaling malagay sa alanganin. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.
sa Double B! LA, Luisito Santos, nagsisiksikan sa isang jeep. Pasok! Mike, kung merong train tubusan, meron ding jeep na naubusan. Ano ka mo? Jeep na naubusan. Jeep na naubusan o kung babanggitin yung train tubusan. Wala pang aberya ang MRT sa ngayon, ha, James? Baka magdilang kwang ka, magdilang busan ka dyan, walang yung buhay to. Nako, pero dito naman, Mike, may dito naman may buhay, yun nga lang naubusan. Yan ang nararanasan ngayon ng ilan natin mga kapuso na nakikipagsiksikan niya ng mga pampubliko sa sakyan para lang makapasok sa opisina. Kitang-kita sa video. Oo, Mike, okay, para makauwi sa kanilang mga bahay. Ayan, nakikita mo. Puro na yung mga jeep, may mga nakatayo na sa likod, may mga humahabol pa. Saan kayo pwesto yung mga yun? So, tignan mo, hinahabol pa yung jeep. Alam mo, Mike niya naikuha ng motoristang si BJ Torres na in-upload sa kanyang Facebook account nitong April 22. Kung saan niya makikita dyan, yung miskulang unahan ng mga pasahero para lamang makasakay ng jeep sa kanto ng EDSA at Aurora Boulevard sa Cubao sa Quezon City. EDSA Aurora Boulevard sa may Cubao. Yan na yung umani ng iba't ibang reaksyon sa social media, particular na dito sa Facebook, kung saan yung iba ay nalungkot at nagalit dahil nga doon ito yung realidad, talagang matindi yung problema ng pampublikong transportasyon sa bansa. Abang iba naman ay mismo lang nakarelate dahil nga doon sa sitwasyon dahil madalas naman marami sa mga kapuso natin ay bumibiyahe tuwing rush hour. Samantala may sa panig ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, sinabi ni Atty. Ariel Linton na inilalarawan lamang nito yung matinding kakulangan sa public transport sa banggit na lugar kaya nag-uunahan yung mga pasahero. Dahil hindi naman ang kawalang disiplina at pagsaway ng mga tsuper dito ay pinatutupad na overloading regulation sa ating bansa. Ang inyong kapuso, Luisito Santos ng GMA Super Radio, DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Ito ang sama-sama nating pagiging ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Samantala mga kapuso, attention, yung mga naghahanap ng trabaho. May babala po, laban doon sa mga nag-aalok ng serbisyo nila para sa pagproseso ng Overseas Employment Certificate kung tawagin ng mga OFW, Overseas Filipino Worker. Mga kapuso, yung mga nagtatrabaho, gustong magtrabaho sa ibang bansa, mag-abroad, alas 6:21. Balita po ito ni Manny Vargas. Manny! Pasok! Manny Vargas! Pasok! Yes, Mike, sa bahaging... Yes, dito sa bahaging ng Philippine Overseas Employment Administration ay mahigpit na ipinagbabawal at nilinaw nila na walang ipinoproseso ito namang kanilang hanay para sinatawag na Overseas Employment Certificate. Paano? Pakilinaw nga, Manny. Walang pinoprosesong Overseas Employment Certificate. Walang Overseas Employment Certificate pinoproseso? Para tinatawag na mga direct hire. Ha? Ito yung mga direct hire, Mike, na tinatawag na mga OFW. Sa mga tuwid, kung may lalapit sa isang gusto mag-OFW o dati ng OFW at sasabihin, baka matutulungan namin kayong maproseso o mabigyan kayo ng Overseas Employment Certificate, wag pansinin yan, peki yan, kaya ba yun? Tama ka doon. Yan yung mismong babalanga nitong pamunuan ng POEA sa mga kababayan natin. Kasunod na rin ng nauna ng kautusan na ipinalabas nitong si Labor Secretary Silvestre Bello III na nag-uutos, nag-aatas na huwag magpoproseso at huwag magpapalabas ng OAC para naman sa mga direct hire na tinatawag. Ito'y sa gitna na rin ng ilang mga reklamo na di umano ay may mga fixer na nagsasamantala at nag-aayos o tumutulong at nag-aalok ng serbisyo para sabihin sila na ang bahala at mapalusot itong pagkakaroon ng naturang sertifikasyon sa mga direct hire ng mga manggagawang Pilipino. Magugunita, Mike, na itong mga tinatawag na direct hire ay kinabibilangan ng mga OFW na direktang kinukuha ng mga miyembro ng Diplomatic Corps o kaya ay kinukuha ng mga international organization na hindi naman dumaraan sa mga tinatawag na private placement agency. Bukod pa dito, yung ilan na mismong mga kamag-anak nila sa ibang bansa ang kumukuha ng kanilang serbisyo, subalit ang mga ito ay lumalabas na posibleng magamit sa pag-aabuso at palitawin na sila ay dumaan dito sa proseso, subalit sa katotohanan, sila pala ay hindi magiging tauhan ng mga kamag-anak, kundi gagamitin bilang palusot at makapag sumailalim sa proseso ng direct hire. Kasabay nito
ay nagpalabas nga ng kautusan ang POA na mahigpit na bantayan ng kanilang mga tauhan itong naturang hakbangin sa gitna ng ilan na maaring magsamantala sa sitwasyon at mag-alok ng OEC para sa mga direct hire na maaring o ito ay binababala nila ng mga peking dokumento. Samantala, Mike, isasabay na rin natin dahil pista opisyal mula bukas ay may ilang tanggapan ang POEA na wala pong pasok, partikular na sa may bahagi ng Maynila kung saan naman simula bukas ay hindi sila magpapalabas ng mga dokumento para sa mga manggagawang Pilipino at ang bibigyan lamang nila ng mga dokumento ay yung tinatawag na mayroong online appointment na ipinalabas para sa April 27 at 28. Ang inyong kapuso Manny Vargas ng GMA Super Radio, DCWB. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Ito ang sama-sama nating pagiging ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Ito, special ito mga kapuso. Ngayong umaga, dito sa Pilipinas, alas 6:24 at 30 segundos, 24 at kalahati minuto makalipas sa kanan ng special ito. Oo, si Mr. Paulo Alamillo. Mga kapuso, nakikinig sa aming live audio streaming. Naka-live audio streaming po. Tapos napapanood na po ang Super Radio DC Robalbi ngayon sa GMA News TV. Hindi nyo kailangan ng cable. Radio na, TV pa. At sa buong mundo, kasama na po sa California, sa Amerika, napapanood po ang Double B sa News TV sa pamamagitan ng GMA Pinoy TV, mga kapuso, sa California. Saksi sa Double B. All the leaves are brown, and the sky is gray, and the sky Good morning, California! Mr. Alamillo, live! Nasa Novato, California! Makikinig! Mabuhay ang Pilipinas! I'd be safe and warm, safe and warm. If I was in LA, if I was in LA, California, Kayo mga Pilipinong sa California nakikinig at nanonood. Relax lang kayo dahil ang susunod na mga balita natin mula kay Alang Gatos at kay Weng Salvacion tungkol dito sa Agaw Bahay Kadamay. Mga kapuso, anong sabi nila pinuntahan ng senador si Senador JB Ejercito saka ni Congressman Benitez o JB Benitez. Ang sabi nila wala naman nakatira dyan mahirap lang kami, kukunin naman, hindi kami magbabayad yung binabayad ng iba ng 200 piso kada buwan. Bigyan nyo muna kami ng trabaho kung gusto nyo magbayad kami. Tignan nyo mga waklanak pa mo. Hoy! Narinig mo yung kahapon, Miko? Sabi ng mga kadamay, hindi kami magbabayad ng buwan ng hulugan dyan. Wala kaming trabaho Bigyan nyo kami ng trabaho, magbabayad kami. Balak ka naman talaga ng bayad, Wala raw silang pambayad, Benjin, 200 piso kada buwan. Pero mga naka-cellphone, ka naman talaga ng cellphone mo, Yun, ang kadamay mo. Nagiinuman, may pambili ng alak, may pambili ng sigarilyo, may pantaya sa wedding doon, sa Bandi Bulacan. Doon sa Bulacan, may wedding ba sa Bulacan? Rito. Halika rito. Tiga Bulacan. Hindi ka, Benji. Hindi ka naman tiga Bulacan, tiga Cavite ka Sa kabila ka Ito. Upo ka dyan. Hindi kayo bubuto ni Direk. Huwag ka mag-alala, Rick. Rick. Po. Patay. Rick. Po. Magandang umaga sa'yo, Rick. Magandang umaga din po, sir. Tiga saan ka, Rick? Bukawi, Bulacan po. Tiga Bulacan. Opo. Rick. Po. May wedding ba sa inyo sa Bukawi, Bulacan? Ang tawag po ngayon, small town lottery po, sir. Small town na sumagot ka sa tanong ko, Rick. Po. May wedding ba sa Bulacan? Yun din po kasi... Rick, bilisan mo yung mapatak yung oras. Bahalang oras natin dahil naka-TV na tayo ngayon. Rick. Po. May wedding ba sa Bulacan? Dati Dahil po. yung mga kadamay, wala raw sila, hindi raw nila babayaran yung buwan ng 200 piso na hulog doon sa bahay na binabayaran ng ibang lehitimo kasi wala silang trabaho. Kung gusto raw na magbayad sila, umalis ka nga dyan, Andoy. Bigyan daw sila ng trabaho. Pero mga naka-cellphone,
May pambili ng sigarilyo, katulad nun, no? May pambili ng sunog baga. May pangtoma. Pero ayaw nila bayaran yung 200 piso. Rick, Po. may pantaya, tumataya pa yun sa wedding. Sa small town lottery. May wedding ba sa Bulacan, Rick? Dati po, tawag wedding po. Ng wedding na buhay to, ma. Rick, Po. magpaalam ka na, Rick. Oo. At tapos, bumalik ka na ron, Rick. Kailangan ka, ha? Doon sa dahil. Ngayon ay radyo na tayo, TV pa, ha, Rick? Opo, sir. Magpaalam na mahusay. Ako po si Rick Lawrence Enriquez, ang social media officer ng Super Radio DZBB. Rick, Po. may wedding ba sa Bulacan? Rick, hirap na ako sa'yo, please, oh. Ang aga-aga. Oo, marami pa kaming utang binabayaran ni Tita Babes. Ha? Oo, ano. May wedding ba sa Bulacan? Iba po yung tawag nila. Alam yun ng dito. wedding naman tayo dito. Okay, sige. Salamat, Rick, ha? Ang oras po natin, mga kapuso, ay alas 6:29. Buisit naman na. Standby, Alang Gatos. Grupong babae, ipinagtanggol yung paggamit nila ng libre. Alam nyo ba ang sitwasyon ngayon? Sabi nung NHA, kahapon ba yun? Kailan ba yun? Ha? Dumadami daw ngayon, yung mga nahihiti mo, doon sa ibang mga babae, yung mga kumuha ng babae sa NHA, dumadami daw po ngayon, hindi dumadami, biglang nabawasan yung mga naguhulog sa kanila ng buwan-buwan. Dahil ang sabi po ng mga dapat naguhulog sa NHA ng buwan-buwan, doon sa mga babae na tinitiran nila, hindi hiti mo. Ha, mga kapuso, ha? Yung kadamay, hindi nagbabayad eh. Ba't kami magbabayad? Naloko na. Nakita nyo na ang epekto niyang mga kapusong oras po natin. Sakto, alas 6:30. Mabuti naman ang masikatan. Pero ito ang exposure na hindi nyo trip dahil nakakatanda ito at nakaka-sunburn. Kaya kung mari, iwasan ito sa mga ganitong oras. Pwede rin namang maglagay ng proteksyon para rito. Pero bawal yan sa mga sanggol. At basahin rin ang instructions. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.
sa Double B. Good morning! Ito ang saksi sa Double B! Super Radio DZBB. Samantala mga kapuso, 38 kalating minuto makalipas sa economy ng umaga. Ito na po mga init-ulo. Kalma lang po tayo mga kapuso. Ito yung grupong kadamay. Ayaw magbayad. Ayaw talaga nila magbayad. Magbabayad daw sila. Bigyan daw muna sila ng trabaho. Ng meeting, oh. Ha? Benji, ha? Hindi sila naghahanap ng trabaho. Ha? Bigyan daw sila ng trabaho. Tapos, magbabayad sila. O dahil mahirap lang daw sila. Ka naman talaga na mahirap. Ha? 200 piso kada bambayan, magkano ba yung hulog doon? Oo. Pero may pantaya sa wedding, mga kapuso. May pambili ng sigarilyo. May pambili ng alak. May cellphone. Yan, si Alang Gatos. Init ulo na naman tong aga-aga nito. Napasensya na po kayo, mga kapuso. Yan ang balita eh. Alas 6:39. Alang Gatos. Radyo na, TV pa. Pasok! Idinipensa ng kalipunan ng damayang mahirap o kadamay ang kanilang pag-iit na dapat libre ang mga pabahay ng gobyerno para sa mga Tumigil ka na. mahirap. Tama na yan, Alan. Kakainit ka ng kulo. Salamat, ha? Dapat daw, ano daw? Ano daw? Libre! Dapat libre. Libre, Mike! Gusto nila lahat libre. Yung bahay, yung tubig, yung kuryente, yung trabaho, lahat. Ayan na. Napasok na ng buh. Ayan na. Pakiulit mo, Alang Gatos. Pakiulit mo. Idinipensa ng kalipunan ng damayang mahirap o kadamay ang kanilang pag-iit na dapat libre ang mga pabahay ng gobyerno para sa mga mahirap. Pangalatwiran ni kadamay Chairperson Gloria Capella Arellano, walang dapat halaga at hindi binabayaran ang karapatan ng mga mahirap na mabigyan ng libreng pabahay mula sa gobyerno. Sinagot din ni Arellano ang pahayag ni Senador J.B. Ejercito na hindi patas para sa mga mahirap na Pilipino na nagsisikap na gusto ang pagnanais ng grupong kadamay na bigyan sila ng libreng ng bahay. Ayon kay Arellano, hindi sila mga tamad dahil tulad ng ibang mga Pilipinong mga mahirap ay walang tigil din daw sila sa pagkayod para makaraos sa araw-araw. Sa kabilaan niya ng kanilang pagsisikap ay hindi nila nakakayanan na magkaroon ng sarili at disenteng bahay. Pero may mga cellphone yan, ha? May panload. May pambili ng sigarilyo yan, may pambili ng alak yan, tumataya sa wedding yan. Ano ba yung mga yan? Sumbong ko sila kay Bato. Libre. Sige, Alan, nasa kabilang linya na natin, si PNP Director General Bato. Masumbong nga niya mga yan. Okay, pagmamalaki pa ng kadamay, Mike, ha? Kadamay. Pagmamalaki pa ng kadamay, ang kanilang pag-iit na libre dapat ang pabahay ng gobyerno ay hindi lang para sa interes at pakinabang ng kanilang Hindi hanay. sa ano pa man, ha? Tingnan mo ito si Bato. Si General De La Rosa. Madilim pa, gising na, kumakayod na. Hepe na ito ng PNP. General na to, 4 ang estrella nito sa balikat. At nagtatrabaho naman eh. Ha? Nagtatrabaho, maaga pa Babalat ka lang. ng buto, kaya nga nakalbuto eh. Babalatan tayo ng mga kadamay ng mga kadamay. Jesus Mario Jose. Ayan, naghihintay sa kabilang linya si Hepe. Okay, usually nga, ang binabanggit nila, hindi raw para sa kanilang pakinabang, kundi para raw sa lahat ng mga mahirap na Pilipino. Jesus Mario Jose. Ang iyong kapuso Alang Gatos na Jimmy sa Radyo DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. DZBB. Nasa linya po natin ang telepono, walang iba kundi ang Hepe ng Philippine National Police, ang Director General ng Philippine National Police, si Director General Ronald Bato de la Rosa. Ngayon pong ngayon na ba yung ASEAN? Umpisa na ba ngayon o bukas? Actually, bukas yung bukas yung mga pista-pista opisyal, tapos Biyernes yung talagang pinakabaigting na yun, ano? Pero ngayon pa lang may magdadatigan na yata, no? Si Hepe, si Director General DG Bato de la Rosa. Hello, General, gandang umaga po, si Mr. Enriquez dito. Mike, good morning. Bago tayo mag-usap sa ASEAN, nabilang mo na ba kung ilan ang kalbo dyan sa mga taga-kadamay? Ilan ang ano? Ilan ang kalbo sa mga taga-kadamay? Hindi ho. Bakit nabanggit nyo yung mga katulad yung kalbo sa kadamay? Bakit? Sabi mo kasi masipag ako, kaya ako nakalbo. Kaya kung masipag sila, nagkakalbo rin sila siguro. Nagkakalbo. General, pasensya na pero ang kakapal ng buhok eh. Makapal na yung buhok, makapal pa yung mukha. Asus Mario. Asus Mario, pasensya na, General. Kamusta? Okay. Teka muna, nasaan ba kayo ngayon?
Andito ako sa Davao, Mike, dahil meron kaming summit sa peace process. Meron kaming Nasa Davao kayo ngayong umaga? Yes, ngayong lang. Kakalanding lang namin sa aeroplano. Okay, kalalanding nyo lang. Magandang pangitain ba ito, General? Dahil wala kayo dito sa Metro Manila, dito ang ASEAN. Ibig sabihin, relax lang kayo. Pwede na ang happy mismo ng PNP nakakaalis sa Metro Manila. Ibig sabihin, okay tayo dito sa Metro Manila? Ganun ba yun, General? Okay, Mike. Okay naman, Mike. Pero babalik agad ako dito mamaya pag katapos itong summit dito sa peace process. Balikan lang kayo? Balikan lang, Mike. Balikan agad. Opo. O sige, pakisabi po sa mga nakikinig at nanunood, sayang, di namin kayo na live dito sa studio dahil nasa News TV po tayo na eh. Oo, pero sayang, sige, sa mga dating na panahon, General. Yes. Kamusta tayo? Dahil itong Abu Sayyaf ng bulabog dyan sa Bohol, meron pang hinahanap yata na, may 2 pa yata doon, 3. Pati yung ibang lugar ngayon, napapraning na. May makita lang ng mga armadong lalaki, Abu Sayyaf na. Oo, di ba? Alam ko, rini-report yan sa inyo. Dito sa Metro Manila, kung saan gaganapin yung ASEAN, dadatingan na yung mga heads of state. Kamusta ngayong umaga, General? So far, Mike, wala tayong na-monitor, no? Threat sa pag-host natin sa ASEAN. At sa buong bansa naman, constant yung reporting natin, pag-monitor, wala naman tayong na-obserbahan pa na imminent threat. So, hopefully, may daraos natin itong ASEAN Summit na walang masamang mangyari. Maganda at hindi tayo mahirapan nito. Okay, makailang beses na inuulit-ulit nyo yan, tsaka yung iba pang matataas na opisyal ng PNP na okay lang tayo pagdating sa seguridad, wala kayo nang monitor na banta. Eto, anong may papayo nyo sa mga nakikinig sa atin at nanonood sa atin ngayong umaga ng mga sibilyan, yung mga ordinaryong mamamayan, hindi lang sa Kalakang, Maynila, kahit sa ibang panig ng Pilipinas, na pag may nakitang kahinahinala o hindi ordinaryo o hindi pangkaraniwan, anong dapat gawin ng isang ordinaryong Pilipino sa mga panahon ngayon pag ganyan, General? May ASEAN man o wala? Sige po. Pag sila yung merong obserbahan na kahinahinala, Mike, mas maganda sana kung isang guni kagad na ito sa mga otoridad, no? Sa ating kapulisan, sa ating mga local government na yun, is like the barangay o sino mga opisyalis sa local government. Sana i-report lang kagad ito para ma-actionan kagad. Okay. Yan lang ang pinaka magandang contribution at partisipasyon ng ating mga mamamayan sa ating sa ating pagbabantay sa peace and order sa ating komunidad. Be alert, be vigilant palagi. Ganyan yung nangyari sa Bohol, di ba, General? Yes po, Mike. Dahil nga, nag-report kagad yung nakapag-obserba doon na may mga kinahinala mga tao. Nag-report kagad sa police station. Kaya yun, na-obserbahan na actionan kagad. Okay. May hotline, di ba? Ano ba yung hotline, General? Yung madaling tawagan, ano ba yun? Yung meron tayong 911. 911? 911, opo. Buhay pa yun, o? Opo. Yun na, yun. 911. Ano yung 8888? Ano ba yung 8888? Meron ba yung 8888? Direct tayo sa Malacanang. Sa Malacanang? Oo. Malacanang. Tapos 911 yung sa atin, sa emergency. Sa emergency. Emergency hotline. Okay, magkakambyo po tayo ng paksa, General. Itong inyong opisyal na ang sabi nyo, sleeping with the enemy. Ang sabi nga ni Pedro Del Prado kanina, hindi lang love your enemy. Ang sabi kasi sa Biblia, love your enemy. Ito naman, nasobrahan. Nasobrahan, hindi lang linab yung enemy, sumiping pa sa enemy. Si Superintendent Maria, ano kanyo? Yan yung sasabi, Mike, na kwan. Sleeping with the enemy, literally and figuratively. Literally and figuratively, naloko na tayo dyan. Si Superintendent Maria Cristina Brugada Noblesa. Oo. Meron daw, dinala to sa Krami kahapon, na-cover po namin yan. Dumating dyan sa NAIA, tapos dinala dyan sa Krami. Dyan ipipiit sa Custodial Center. Meron daw sinabi sa inyo Ito ba sino ba may sinabi sa inyo? Itong si Noblesa o yung boyfriend niya? Itong si Dongon? Yung Abu Sayyaf, General. Ano yung napag-usapan nyo? Sige po. Kinausap ko lang sila separately, independently.
Kinausap ko sila. Ano talaga, bakit sila naandun, bakit sila nahuli, at lahat-lahat, kininto nila from start to finish. Paano, bakit sila nagkaganon? Kininto nila. May mga siniwalat ba sa inyo itong si Noblesa, yung pulis na babae, yung opisyal, o di kaya ito si Dongon, yung kanyang karelasyon na Abu Sayyaf, General, na pwede nyo ipaalam sa amin ngayong umaga, General? Yung sa parte naman ni Noblesa, meron kung mga vital pieces of information, pero ito nga, amin pang ibabalidate, kaya hindi ko muna may sa publiko dahil very raw pa. Isang sa kanya lang yung nagagaling, kaya i-validate natin from other sources para makasiguro tayo na totoo yung sinasabi niya. So, Sino? Si Noblesa? Yung Noblesa, si Noblesa? Yung police. Okay. Yung police. Okay, so hindi natin pwede... i-validate natin para bago tayo Hindi natin pwede pag-usapan sa impapawid yan. Ay, hindi muna, Mike. Hindi pa natin ito. Naintindihan po namin yan. Opo. Hindi namin ipipilit yun kung talagang hindi pa dapat, General. Baka masunog pa o kung ano man. Yung impormasyon na yan. Masayang. Opo. General, meron pa bang ibang pulis katulad nitong Noblesang to na sleeping with the enemy? Paano ba, may proseso ba kayo sa PNP para masigurado na babae pa man din to? Meron pa kayong proseso dyan sa internally, ika nga sa PNP para masigurado natin na wala kayong mga pulis na sumisiping sa mga kalaban, ng mga pumapatay ng mga pulis at sundalo at mga sibilyan na namumugod pa, General? Itong kaso ni Noblesa, no? Very isolated ito. Dahil, yun nga, meron man kaming counterintelligence efforts, no? Ibig sabihin, yung nakatutok itong intelligence na ito sa aming hanay na hindi kami masingitan ng mga kagaya ng ganyan na tumutulong or nakikiapid sa mga kalaban. Meron kami sistema na ganyan. And in fact, sa totoo lang, itong si Noblesa, na-monitor na yan ng intelligence group noon na yung parang there was a brewing romance between her and Dongon. Si Dongon. 2013 pa yun. 2013. So matagal na alam to ng intelligence nyo? Yung ba yun? Na-pick up na yan na information ng intelligence. Ikaso lang, ito nga ang problema. Na-monitor yan ng intelligence group at hindi pwede makialam yung intelligence group sa ginagawa ni Noblesa dahil nga siya ay sa panahon na yon is operative siya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission wherein directly under the office of the President. So hindi pwede makialam yung intelligence group ang PNP, hindi pwede makialam sa kanya. Pagpaok TF, kahit na lumalabag na sa mga patakaran at nakikiapid na sa kalaban hindi pa rin pwedeng pakialaman ng intelligence. Ganun ba ang sistema? Nagtatanong lang po, General. Sige po. Na-monitor lang, Mike. Yun nga, nagdududa yung intelligence group na meron silang relasyon. Okay. But yun nga, pag sinabihan ka ba naman ng mga taga-opposition na hands off kayo dyan, huwag kayo makialam dahil trabaho namin dito. This is our project din ito. This is our trabaho naman ito. So, okay, General. Hindi ka na pwede mag-question. Then ito, Mike, kaya nga nagiging kampante yung nakamonitor yan noon na membro ng intelligence group na meron na silang relasyon, kampante na naputol yan, nawala na yung relasyon nila dahil apparently nasunog itong si Noblesa at umuwi na sa Dami, bumalik na sa kanyang mother unit dahil nga wala na yung pausisi na kung saan siya assign. Na-dissolve na dahil nagbago ng administrasyon. Na-dissolve na. Wala na siya doon. So, pero yung excuse me, General, pero yung relasyon nila hindi naputol, tuloy pa rin sila. Sigurado, sweetheart pa rin. Dahil magkasama sa Bohol nagsama nga sila Oo nga. Nagsama nga sila sige po, hindi na po natin patatagalan. Isa na lang po, ano po masasabi nyo? Ewan ko kung nakarating na sa inyo to.
Alam niyo naman ang mga Pilipino, malawak ang imagination, ika nga. Merong mga nagsasabi na baka itong si Noblesa, yung Superintendent Noblesa, babae, sa mga hindi nakakaalam, baka daw double agent to, General. Hello? Ano? Ha? Hindi dapat pinag-uusapan yan sa publiko. Pero yung kwan nyo, yung tawa nyo, parang sagot na yun, ha, General, ha? Pahehehe lang kayo dyan. Sa Davao. Double agent daw eh, si Noblesa. O may nagsasabing gano'n, General? Kung basehan ko lang yung personal knowledge ko, may alam ako. Pero kung basehan natin yung official knowledge ko, dahil pwede naman kasi i-deny yan ng kung sino yung mga handler niya, kung totoo siyang ahente ng gobyerno. So, ang sinasabi nyo, yung official na alam nyo at yung personal na alam nyo, magkaiba? Yes. Ha? Yung official na alam ko, Mike, wala, hindi siya covered ng ako ang CPNP. Hindi naman ako pwedeng ma-blind dyan sa kung covered siya ng plan, yung case operation plan para sa isang project, intelligence project. Hindi ba ako pwedeng hindi ko malaman dahil dapat alam ko yan. Yung aking Directorate for Intelligence at saka yung aking intelligence group, nagre-report na yan sa akin. So wala talaga, hindi siya covered dahil nga yung kanyang pagka-member ng PAOCC noon, hindi naman siya turn over sa itong bagong administrasyon. At siya ay sarili na niya ang nagdidikta sa kanya, Mike, sa kanyang movement ngayon, is hindi na yung kanyang trabaho, hindi na yung kanyang pagkapulis, hindi yung kanyang pagmamahal na kay Dungon. Yun na yung nagdidikta sa kanya ngayon sa kanyang ginagawa. Yung tinatawag ninyo mga Bisaya na gugma. Gugma, nabuang sa gugma. Nabuang sa gugma. Sige po. Sige po, General. Maraming salamat at tinanggap nyo yung tawag namin kahit nandyan po kayo sa Davao. Sana isa sa mga araw na ito, maging panauhin po namin kayo ng live dito po sa aming studios. Baka napapanood na po ngayon ang Double B sa News TV tuwing umaga. Radyo na, TV pa. General. Sige po. Teka muna. Pinaghahandaan nyo na ba yung kaso nyo sa International Criminal Court? Bising-busy ka ba? Ha? Bahala na lang. Trabaho lang kami. Hindi ako magpapadistract dyan. Ano kanyo? Hindi ako magpapadistract dyan sa kaso na yan. Hindi. Sinama kayo kay Presidente Duterte. Tsaka yung iba eh. Harapin ko yan, Mike. Kahit na saan kayo mag-abot. Kahit na doon kami sa langit mag-abot, harapin ko yan. Walang problema. Ganon? Okay lang sa akin. I-charge ako ng ganung mga bagay. Huwag lang akong i-charge after my retirement. Nasabihan ako na naging chief PNP ka. Wala kang ginawa sa problema ng droga sa Pilipinas. Inutil ka na pagka-chief PNP, wala kang ginawa. So, mas okay na sa akin, i-charge lang kung ano-ano. Dahil nagtatrabaho kami, ginagawa namin yung aming tungkulin, kaysa naman i-charge ako na tamad, walang ginawa, inutil na chief PNP, pinabayaan yung problema ng droga ng Pilipinas, kaya nagiging narco-state ng Pilipinas dahil nagpabaya ka sa yung pagiging chief PNP. Ang kaso, alam nyo na, General, na yung kasong sinampalaban sa inyo ni Presidente at yung iba pa, crimes against humanity ang tawag, ha? Crimes against humanity, ha? Oo. Pwede na kayong pakulong. Ano kanyo? Ginas-chamber namin yung mga hindi ko po alam yung detalye, in fairness. Apa. Binagsakan namin ng bomba yung isang village ng mga drug pusher. Binagsakan namin ng bomba. Wala naman ganun na systematized systematized killing or systematized mass killing na ginagawa. Wala naman ganun na nangyari. Lahat ng killing na yan, we treat them as independent cases. Iba yan. Hindi yan General, isang hirit na lang. Lahat ba itong patayan na ito, yung mga pinapatay, pati na yung mga sinasabi ng mga pulis nyo na kaya yan napatay, nanlaban yan. May nakukuhanan pa ng baril, etc. Lahat ba ito iniimbestigahan pare-pareho, General? Alinsunod sa prosesos? Alinsunod sa sistema, General?
Kaya nga, meron tayong mga pulis na nakasuhan ng iyon dahil nga sa pag-imbestiga. Meron ng mga pulis na nakasuhan kung sila naglumabag sa rules of engagement, yung ating police operational procedure. Apa. Meron man na nakasuhan. Pero Mike, ito lang ang tanong ko. Ay, tanong natin ng mga tao, masyado sila nakafocus doon sa mga kriminal, yung mga puser na namatay. Bakit naman hindi nila bigyan ng pansin yung aking mga pulis na nangamatay? Na ito'y nagserbisyo sa bayan. Mga pulis, kahapon lang, ang dami, inikot ko yung mga pulis ko na sa ospital. May pulis ako na tanggalan na isang kidney dahil nga sa pag-raid nila sa drug puser ng laban at binaril siya, natanggal yung isang kidney. Very young age, 24 years old na PO1, he will be living the rest of his life with only one kidney functioning. General, ito yung may sangkot na pulis ninyo, may nabiktimang pulis ninyo, may tinamaan na pulis ninyo. Yung iba na ang mga pumatay, naka-riding in tandem, naka-bonnet, nakatakip ang muka, yan ba iniimbestigahan din yan ng pulis? Alinsunod sa proseso? General? Yes, Mike. Kaya nga meron tayong mga nahuli nga, meron mga taga-barangay na gumagawa ng ganyan, yung may mga barangay pulis na sila gumagawa ng killing doon sa kanilang barangay. Meron natin nahuli ng mga ganon. Kaya nga, imbestigahan naman yan. Iimbestigahan yung mga killing yan. At marami tayo na-uncover na itong mga patayan na ito, ilan ito yung drug-related. Yung karamihan nito, iba-iba na ang motibo sa pagpatay. Sige po. Muli, Chief, nagpapasalamat po kami sa pagtanggap nyo sa tawag namin ngayong umaga at sa pagsagot nyo sa mga tanong. Ingat lang po sa paglalakbay, pabalik ng Maynila. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Mike. Magandang umaga. Salamat po. Good morning po sa inyo. Si Director General Ronald Bato de la Rosa, live mula sa Davao. Balikan lang pala. Tama, inamin niya. Nakalbo siya sa kababanat ng buto. Bilangin daw kung ilan ang kalbo doon sa mga miyembro ng kadamay. Wala. Natawa pa si Hepe. Ang sabi ko, ang kakapal ng mga buhok ng mga kadamay Hindi lang makakapal ng buhok, kakapal pa ng muka. Kalahating minuto na po makalipas sa 7 ng umaga. Sa loob po lamang ng ilang saglit, Super Balita sa Umaga. Nationwide, Worldwide, netwide, at live sa GMA News TV. Radyo na! TV pa! Yan, oras. Ito na, alas 7:01 na. Pumatak na rin, Saksi sa Double B. Nationwide. Ito ang sama-sama nating pagiging ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Apat at kalahating minuto bago mga alas 9 ng mga kapuso. Nagulat daw, na sorpresa raw yung pamanuhan ng MRT sa pulong balitaan o press conference sa pinatawag ng kanilang maintenance provider, yung Train to Busan Universal Rail. Yun po ang pangalan ng kumpanya, Train to Busan Universal Rail, mga kapuso. Yun yung mga palpak, yun yung mga sablay sa pagbe-maintain po ng mga tren, sa pagbe-maintain po ng buong sistema ng MRT. Alagatos, pasok! Ikinagulat ng pamunuan ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 ang pagpapatawag ngayong araw ng pulong balitaan ng Busan Universal Rail Inc. Ang Busan Universal Rail Inc. ang maintenance provider ng MRT. Ayon kay Engineer Deo Leo Manalo, Director for Operations ng MRT, nasurpresa sila dahil ang unang abiso lang sa kanila ng Busan ay para maglabas ng pahayag sa mga nangyayaring aberya. Kadalasan kasi ay sabay na umaharap sa media ang Busan at pamunuan ng MRT para ipaliwanag ang mga punot dulo ng mga problema sa MRT. Pero mamayang alas 10 ng umaga ay nagtakda ng pulong balitaan ng mga kinatawan ng Busan Universal Rail para magpaliwanag at sumagot sa mga tanong ng media. Aminado naman si Engineer Manalo na wala silang ideya kung ano ang laman ng ilalabas na statement ng Busan. Matatandaan na pinagpapaliwanag ng Department of Transportation ang Busan matapos na isisi sa maintenance provider ang mainit na panahon at grasa na sanhi ng mga aberya sa nakalipas na araw. Muntikan din na magkaroon ng matinding trahedya matapos na malaglag ang isang bakal na naging dahilan upang madiskaril ang isang bagon ng MRT noong nakalipas na linggo. Ang iyong kapusuan ng datos ng GMA sa Paradyo DCWB, walang kinikiligan, walang pinoprotektahan.
Ito na naman po yung awitin ng ASEAN song o hymn. ASEAN spirit soar above all frailties. ASEAN Spirit. ASEAN spirit. Ito na rin po si Miss Ali Soto. Isinusuot niya na ang kanyang headphone. Dito lang po sa Super Radio meron po niyang headphone na ganyan, mga kapuso. Ayan na po, sinusuot na po ni Ali Soto ang kanyang headphone. Ayan na nilalagay niya sa kanyang tenga. Inuna ang kaliwa tapos sinunod yung kanan. Ayan o! Nakabutong ka na, Ali. Free us. Ayan. Tyranny of Ito po ang Super Radio. Ito po ang Double B sa News TV. Radyo na. Hindi po. Meron ka bang... Hindi ba? Meron ka bang ganun? Dapat gano'n. Radyo na. Hindi po. ASEAN spirit soar. ASEAN Summit. Ito na po, mga kapuso. Val na Mateo. Pasok! Simula ngayong araw ay pinatutupad ng pagbabawal sa paglalayag. Ito ay sa bahagi ng Manila Bay, malapit sa pinagdarausan ng ASEAN Summit na patumbas ng 1 nautical mile mula sa bahagi ng MOA hanggang sa Manila South Harbor. Nakasentro ang Seaborne Patrol ng Multi-Role and Response Vessel Malabrigo ng Philippine Coast Guard at ilang asset nito malapit sa mga lugar na pagdarausan ng ASEAN Summit. Ito ay mula sa PICC CCP Complex, MOA at maging sa South Harbor kung saan malapit naman ang Manila Hotel. Ayon kay Coast Guard spokesperson Commander Armand Palino, iira lang no sail zone simula ngayong araw hanggang sa Sabado 29 ng Abril kung saan katuwang team ng Philippine Coast Guard, ang Philippine Navy, Presidential Security Group at maging ang PNP Maritime Group sa pagsasagawa ng pagpapatrolya. Nakagiri ng pwersa ng Coast Guard Anti-Terror Unit bilang quick reaction team habang aagapay din sa pagpaya ng seguridad sa paligid ang kanilang K9 unit. Ang inyong kapuso. Kalo. Yes, Mike. Ngayon, ligtas na ligtas kahit hating gabi. Ngayon, ligtas na ligtas, maglakad at mamasyal dyan sa Rojas Boulevard. Tama ka dyan, Yan ang Mike. buong haba ng Rojas Boulevard na yan. Mula Rizal Park hanggang dyan sa may Cultural Center. Hanggang doon sa... Sige pa, ha? Bala ka naman sa dami, Ali. Mike. Halika, Ali. Maski madaling araw, Pagsatay sa maski Rojas gabi, Boulevard. ako napakaraming mga polis. Tagtag na mga pulis at sundalo dyan ngayon. Nakadeploy. Coast Guard pa sa Manila Bay. Oo, nakadeploy. Lalo dyan sa Hindi bawal. PICC. Ang sarap pa. Sigurado walang... Swimming tayo, swimming! Sigurado Ang walang... init eh. Sigurado walang snatcher dyan ngayon. Sigurado walang hold-upper dyan ngayon. Malamang nga. Malamang. Dyan, ang linis dyan ngayon. Grabe. Oo. Maaga pa lang yung mga naglilinis ha. May mga tropa ng Yan, ang DPWH. sarap mamasyal dyan ngayon. Meron yung mga taga Manila City Hall. May mga taga ayos. DPS. Tulong-tulong yan. Yan o. Sana araw-araw ASEAN Summit. Matanong kita, Carlo. Yes, Mike. Subukan mong mamasyal dyan pag tapos na yung ASEAN Summit. Mahirap. Ano ka ba? Mahirap yan. Ha? Makaharap na ng pagod ng mga polis. May pagkapilyo ka mata ka, no? Oo, makapagod sila ng ilang araw na naman halos kukunti tulog dahil sa kanilang pagpapatrolya at pagbabantay dito sa area kung saan nagaganapin niya ang ASEAN Summit. Ang inyong kapuso, Carlo Mateo ng GMA Superacho DCWB. Walang kiniklingan, walang kaprotektahan. Yan ang chinelas mo. Nakatapa ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. Easy double B, Malayo. Ali. Si, senyor. Easy double B, Radyo na. Hindi pa. May ganun ka pang may hagod ka pa rin. Radyo na. Hanep. Oras! Wala ako kausapin. Bakit? Nag-aaral pa ako. Oras! Isa't kalating minuto. Naku, eto lang ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mawawala sa balitawit. Dahil si Igan, naku, ang ganda nung... Ito na si Arnold Clavio. Bakit? Pinaplag ka. Grabe, alam mo yung henyo Hoy! talaga. Ang ganda nung balitawit natin mamaya. Buka na lab. Bakit? Anong Ganda ng balitawit? Ano balitawit meron? natin. Mamaya. Oh, meron? May balitawit na naman ngayong umaga? Na araw-araw mo kami, Arnold Clavio. Ang galing mo, ha? Kasi radyo na TV pa. Yun! Kasi, level up. Okay, 2 minuto po. Makalipas sa ikasyam ng umaga.